Hello, hello, hello. Good afternoon mga kadogo. Ito na naman tayo. Meron tayong magiging discussion ngayon. Actually, ang tagal ko kasing nawala. So, ngayon lang uli ako makakapag-vlog. Request to ni ma'am. Nako, ito na naman. Dumadami na talaga ang ating subscriber na nagtitiwala sa atin. Taga Malabon si ma'am. Breeder naman siya ng pusa. Pero marami siyang aspin, dalawa. So, ang gusto niyang i-tackle up ko or i-discuss ko dito sa vlog na to, ang gulo mga kadugo, tingnan nyo. Pinapalibutan ako ng mga makukulit. Dalawa yan, dalawa na. Panonood sila sa vlog natin. Kaya ngayon lang ako nakauwi dito sa Caloocan mga kadogo. So, ang gustong discuss ni Ma'am Ana of Malabon, sa May Katmon, Malabon. Ano ro ba ang dapat gawin pag may diarrhea ang alaga nating aso, mga kadugo? So, simpleng-simple lang ang ipapayo ko sa iyo, Ma'am Ana. Si Ma'am Ana, 24 years old yan, dalaga pa, tisay. Sana all. Ma'am Ana, thank you nga pala sa pag-subscribe mo sa tiwala. Can you imagine, lagi po siyang nanonood daw sa atin. And pati yung mga pinsan niya. So Ma'am Ana, ang maisasagot ko lang dyan kung ano ang ginagawa ko pag may diarrhea ang mga aso. Simpleng-simple lang po. Sisimplify lang natin. Ganito po Ma'am Ana, at para sa lahat ng mga kadog lover natin na gusto rin makakuha ng ibang opinion. Kasi may kanya-kanya na tayong technique or way paano alagaan ng mga alaga nating aso, especially may diarrhea. Kaya meron tayong alam na hindi alam. Ako minsan nagtatanong pa nga ako Tapos ina-adapt ko para madagdagan palalo yung alam ko. So, sa madalit salita, mga kadogo, Ma'am Ana, ang aso ko kasi importante to. Pag nakikita natin nagbabasa na ang pupo ng alaga natin, gawan na kagad natin ng first move, first aid. Huwag na nating hintayin pa mga ilang araw. Kasi delikado yun, ma'am. Baka mauwi sa parbo pag hindi natin na inagapan. Hanggat pagbasa pa lang. Kasi according sa experience ko, sa dumi natin nakikita kung may problema ang alaga ng nating aso. Walang kawala yun. Pag ang dumi talaga nagbago, may problema. Kaya lagi po natin babantayan ang pagdumi ng mga alaga natin. Even pag ihi, pag madilaw na, may ginagawa na ako Lalo na pag yung dumi nila ay nagbasa na. So, simple po. Unang-una ko, hindi ko po siya pinakakain ng 10 to 12 hours. Kay small breed or big breed po siya. I-fasting po natin. Hayaan lang po natin. Okay? Kasi hindi naman pwede magkaroon ng laman nagdudumi na nga Tapos papakainin pa. Huwag natin papakainin lalo na ng mga matataba. Mga fatty. Kaya nga mas maganda, i-fasting natin ng 10 to 12 hours. Small o big breed. Yung period na yun, na pinapasting natin siya, hayaan nating uminom naman kahit papano ng malinis na tubig. Kung pwede mineral. Tapos haluan natin ng oral hydrate. Ito po yun. Hayaan po natin siya uminom yan. Pamalit yan sa nawawalang resistensya niya. Kasi electrolyte po yan Ang tulad mawalan na resistensya pag nagtatay ang alaga natin. Bukod po dun, ito garantisado. Sobrang tested ko. Yung pong aso ko na nagtatai or may diarrhea, hindi ko po yung piniinom ng pangtao, diatab, mojuwag. Kasi parang dadayain lang yung sikmura niya Pinapakain ko po siya ng, tandaan niyo po to, oatmeal. Ordinary or regular oatmeal, non-flavored. May fiber po ang oatmeal. Napaka-healthy food po niyan, kahit sa tao. Ngayon, sasabihin natin, paano kakainin? Di ba, parang ano yun talagang grains, hindi lang parang grains yun, na tuyo. Diyan po papasok na lalagyan natin siya ng templadong tubig
or mineral na merong oral hydrate. Imamasa po natin. Huwag masyadong basang-basa. Kailangan ano lang, ang purpose nung nun parang babasain natin yung oatmeal, tapos ibibilog natin na parang fishball. Kasi kung hindi basa, hindi natin mabibilog. Para lang magdikit. Okay? Ang oatmeal po, wala po yung any content kung hindi yung po. Oat lang na sobrang yaman sa fiber. Kaya napakaganda sa mga na-dehydrate, even sa tao. Okay po. So, pag nakabilog na po tayo, mga 10 pieces, 8 to 10 pieces, pilit nyo pong ipakain sa aso. After ng fasting hour niya. Okay? Yung po ginagawa ko, inusubuan ko, 8 to 10 pieces ng ginawa kong bilog na parang fishball. Maliit lang naman yun, mga kadogo. Kayang-kayang isubo. Lalo na kung big breed siya. Okay? So, after ko po mapakain yan, much better kung sasamahan natin ng 1 or 2 pieces ng saging na latundan. Correct me if I'm wrong kung latundan yun. Yung ginagamit sa mga baby para tumigas yung pupo din nila. I think latundan. So, yung latundan, maliit lang yun. Para talaga sa nagtatairin yun na baby, hatiin nyo sa 3 para lumiit, isubo nyo rin. 1 or 2 pieces. After natin pakainin ng oatmeal na may oral hydrate na halo. Naka po, bukas, matigas po, or may laman na po kagad, ang dumi ng aso natin. Totoo po yan. Again, hindi ako nagdi-discuss ng ganito para magpabida. Siyempre, napakahalaga sa atin bilang mga breeder ang kaligtasan and health ng ating mga alaga. Di po ba? Ngayon, ito po ang importante ngayon. Kung yung pong dehydration na yan, kahit na ginawa natin yung sinasabi ko, talagang nagtuloy-tuloy na. At mga 2 days, ganun na talagang tubig na, at may halo ng vomiting, nagsusuka na. Impossible, mga kadogo. Ako na po nag-uutos or nagsasuggest. Please, ipabet na natin. Kasi kailangan na niyang ma-check. For sure, may mga bacteria na yan na sobra. Kailangan na mabigyan ng tamang gamot. Maresetahan lang naman. At mabili yung gamot na yun. Malaking tulong yun. Kasi kung hindi po natin gagawin yun, at worst come to worst, nauwi sa parbo, pwede pa nga maging distemper, fatal na po. Pwede na mag-cause ng death sa alaga natin. Okay? Ito pong sinasabi ko first aid lang sa makikita natin na symptom na nagbabasa pa lang ang pupo. Effective na effective yun. Yung sinabi kong oatmeal and yung saging at na may oral hydrate na halo para mabuo yung oatmeal at i-force feed natin. Sobrang effective. Ang beses ko na try yan, talagang lahat tumigas. Kakain niya pag pumatigas na may laman na Natutunan ko naman po yan kasi naging seaman ako noon. 5 years akong seaman sa luxury cruise ship. Meron akong kakabin doon. Ibang departamento siya kasi ako sa deck ako Siya sa F&B, Food and Beverages. Sa hotel department siya. Breeder siya. Di pa ako breeder that time. Pag dumudumi daw ng ganun yung aso niya, yun daw, oatmeal. Kaya nag-uuwi siya ng oatmeal sa barko pag uwi na Pilipinas. Kasi sabi ko, ano yan? Sabi ko sa tropa, ano mo yan? Kasi pwede naman kami mag-uwi, mga kadogo. So sabi niya, yun nga, para dun sa mga alaga niya sa Pilipinas na magtatae. And good for the heart din yun. Kaya napakalaking bagay. Sundin niyo mga kadogo, maniwala kayo sa akin, pagkakain. Kung hindi naman severe yung pagtatae ng aso, magkakalaman ka agad. Unang kain pa lang magkakalaman na pag dumumi. So yun, Ma'am Ana, sundin mo po. Okay? Pag hindi pa naman ganun kalala at talagang nagbabasa pa lang, yun na yun. Yung may tubig pa lang siya, yun na yun. Again, pag may halong suka na, at talagang iba na yung amoy at marami ng tubig talaga at puro tubig na, huwag na ho natin hintayin magka-blood yun. Dahil for sure parbo na yun. Bet na natin. Para magkaroon na ng antibiotics and ibang gamot na para doon sa sakit na yun. Ito po para lang sa first aid, yung magtatae or nagtatae pa lang na hindi malala. Dahil good na good po yun. Yung pinapayo kong saging
and yung minasang oatmeal. Okay, original oatmeal, non-flavored, na hinaluan ng tubig na merong oral hydration para mag-form ng bilog at maisubo natin, ma-force feed natin sa nagtatain nating aso. Try niyo po mga kadugo. Ma'am Ana, try mo ha. Ayan, Ma'am Ana ha. Ikaw, ang dami mong message, pasensya na, hindi ko kagad nasagot. O yan, Ma'am Tisay, nasagot ko na. And thank you nga pala sa pagsubaybay mo sa channel natin at regular na panonood ng vlog natin. And thank you sa inyo and shoutout sa inyo mga taga-Katmon, mga kaibigan natin yan. And pinapa-shoutout din ni Sir Alvin, mga member ng Taogama Pi Fraternity dyan sa Malabon and sa Valenzuela. Shoutout sa inyo mga kaibigan natin, mga Taogama. Okay na tropa yan. So shoutout sa inyo mga kaibigan. So Ma'am Ana, yun po ang payo ko. Sundin nyo. Tama-tama, sabi niyo medyo nagtatae. Gawin mo Ma'am Ana. Mura lang ang oatmeal. Nabibili yun sa mga supermarket. Okay Ma'am Ana? So dito muna. Nangungulit na itong mga aso ko. Yan na, natulog na sila sa tabi ko. Tinulugan na ako. Dito muna tayo mga kadogo. Till next time and sa susunod natin vlog. Have a nice day po sa inyong lahat.